Ang mga pangalan na Ar-Rahman at Ar-Rahim ay kabilang sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pareho itong nagpapahayag ng aspeto ng kanyang awa, ngunit may natatanging kahulugan ng bawat isa. Madalas silang lumitaw ng magkasama sa Quran at ang pag-unawa sa kanilang kaibahan ay nagpapalalim sa ating pagpapahalaga sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinikayat tayong isabuhay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakaiba ng Ar-Rahman at Ar-Rahim. Ang Ar-Rahman ay madalas isinasalin bilang ang pinakamahabagin o ang ganap na maawain. Ito ay kumakatawan sa walang hanggang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumasaklaw sa lahat ng kanyang nilikha. Ang Ar-Rahman ay isang natatanging katangian ng Allah, nagpapakita ng isang awa na walang sino man ang maaaring higitan. Ang awa na ito ay binibigay sa lahat, anuman ang kanilang pananampalataya, pag-uugali o mga gawa. Dahil sa awa ng Allah, nagkaroon ng buhay ang lahat ng nilalang at patuloy silang nabubuhay. Sinasabi sa Quran, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. walang sino man sa kalangitan at sa lupa ang hindi darating sa pinakamaawain na Allah bilang isang alipin. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng nilikha ay nasa ilalim ng habag ng Ar-Rahman at patuloy siyang nagkakaloob ng kanyang pagpapala ng walang kinikilingan. Samantala, ang Ar-Rahim ay isinasalin bilang ang maawain. Ang aspektong ito ng awa ay mas partikular at nakalaan para sa mga mananampalataya, habang ang Ar-Rahman ay nagsasaad ng malawak at di matatawarang awa. Ang Ar-Rahim ay mas personal at tuwirang ipinagkakaloob sa mga sumasampalataya. Ito ay nagpapakita sa kabilang buhay at sa mga natatanging pagpapala at patnubay para sa mga nagsusumikap lumapit sa Allah. Ang Ar-Rahim ay isang awa na maaaring makamtan ng mga nananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at mabubuting gawa. Ang pagsasama ng dalawang katangiang ito ay makikita sa Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang maawain. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang awa ng Allah ay parehong pangkalahatan at personal, tumutugon sa ating pananalig. Pagsasabuhay ng Ar-Rahman sa ating buhay, mga praktikal na hakbang. Upang maisabuhay ang katangian ng Ar-Rahman sa ating buhay, dapat nating sikaping ipakita ang awa at kabaitan sa lahat, tulad ng ginagawa ng Allah. Narito ang ilang paraan upang ipamalas ito sa ating pang-araw-araw na kilos at asal. Pangkalahatang habag. Magpakita ng habag sa lahat ng nilalang, anuman ang kanilang pinagmulan o pag-uugali. Tumulong ng walang hinihintay na kapalit o paghatol. Kasama rito ang pag-aalaga sa kapitbahay, mga estranghero, hayop at kalikasan bilang pagsasalamin ng walang hanggang awa ng Allah. Pagpapatawad ng bukal sa loob. Patawarin ang mga nagkasala sa atin kahit mahirap gawin. Ang Allah ay nagpapatawad sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkakamali. At sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba, tayo ay nagiging mas malapit sa kanyang awa. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay nagpakita ng halimbawa nito sa pagpapatawad kahit sa kanyang mga kaaway. Pagtitiyaga at pag-unawa. Maging matiisin sa pakikitungo sa kahinaan ng iba. Alalahanin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagsubok. Ang Ar-Rahman ay nagtuturo sa atin ng pag-unawa at pagiging mahinahon sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Paggamit ng Ar-Rahman sa panalangin. Ang madalas na pagdikas ng Ya Rahman matapos ang bawat sapilitang panalangin o sa pang-araw-araw na pag-alala sa Allah ay nakakatulong upang lumambot ang ating puso at palakasin ang ating awa at malasakit sa iba. Pagiging bukas palad.
Tulad ng malawak na awa ng Ar-Rahman, dapat tayong maging bukas palad sa ating oras, yaman at pagmamalasakit. Ang pagtulong sa nangangailangan ay hindi laging materyal. Minsan, ang isang mabuting salita o pakikinig ay isang anyo ng awa na may malaking epekto sa iba. Ang espiritual at praktikal na benepisyo ng pagbanggit sa Ar-Rahman. Ang pag-uulit ng pangalan na Ar-Rahman ay may espiritual at praktikal na benepisyo. Espiritual. Pinapaalala nito sa atin ang walang hanggang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagbibigay ng kapanatagan at inspirasyon upang magpakabuti. Praktikal. Sinasabing ang madalas na pagbanggit ng Ar-Rahman ay nagpapahusay sa memorya, nagbibigay ng linaw ng pag-iisip at nagpapagaan ng kalooban. Ang sino mang umulit ng pangalang ito ng 100 beses matapos ang bawat fard or obligasyong panalangin ay magkakaroon ng matalas na memorya, malinaw na kamalayan at hindi makadarama ng bigat sa puso. Isang kwento ng pagpapamalas ng Ar-Rahman. Isang araw, may lalaking nakakita ng isang asong nauuhaw at nahihirapan sa ilalim ng matinding init ng disyerto. Sa kabila ng kanyang pagod, siya ay nahabag sa hayop. Ginamit niya ang kanyang sapatos upang kumuha ng tubig mula sa balon at pinainom ang aso. Nang marinig ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan ng lalaki dahil sa kanyang habag sa isang nilalang. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa diwa ng Ar-Rahman, isang habag na hindi naghahangad ng kapalit sa ating sariling buhay. Maaari tayong magpakita ng kabaitan sa iba nang walang hinihintay na gantimpala bilang pag-ibig sa Allah at sa kanyang nilikha. Konklusyon. Ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na Ar-Rahman ay nagtuturo sa atin na ang kanyang awa ay walang hanggan at bukas para sa lahat. Ang pagsasabuhay ng pangalang ito ay nangangahulugan ng pagpapakita ng awa sa sinuman, anuman ang kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng pagiging maawain, mapagpatawad at mapagbigay, naway maging daluyan tayo ng habag ng Allah sa ating mundo. Naway magsumikap tayong ipamalas ang awa ng Ar-Rahman sa ating mga kilos at salita upang maging daan ng kapayapaan at kabutihan sa ating paligid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.